What's up? Good afternoon, good morning, good day. Welcome back sa ating podcast. You are watching us again for our Lilac Lounge D podcast, episode number 40. For today's episode, we are going to talk about purpose. Hey, Meron tayong dalawang guest, isang dog mama at isa siyang angel ng mga stray cats dito sa UAE. So, ang pangalan nila si Mami Rika at saka si Chaima. Unang tanong, kailan ka pa ganyan? Na maliko, na maano sa pusa, malapit ang puso sa pusa. Sa Kailan pa? Pinas pa Nag-umpisa. talaga actually. Sa Pinas, maliit pa lang ako, mahilig na ako. Pero ang unang hayop na inalagaan ko, aso. German mo? Shepherd. Ah, Oh, hindi. Ano okay. yun, aso ng lola ko, ng family namin, niregalo. Oh. Paano siya namatay? Is pinatay siya ng tao. Pinaril siya. Yung aso, alam mo na yung mga aso, yung tahol ng tao, pag may nakikita ng tao, Yeah. kasi sobrang ano yun eh. Nagalit sila, so binaril. Paano Pero naman nagkakaso, napunta sa pusa yung pagka hilig mo sa pusa? di ba since mahilig na ako sa aso, parang Mm. nahihilig talaga ako sa iba-ibang hayop. At saka may nagpabasa rin ako ng past life ko. Sabi, sa past life ko, galit ako sa mga pusa. Mm. Tapos? Galit daw ako, hindi ako mahilig sa pusa. Kaya nga sabi nila, sa buhay na to, ngayon sa life ko na to, parang, di ba, mahilig ako sa pusa. Kasi parang Oh, ano ko na yun. Kasi sa past life ko, hindi nga ako mahilig. Medyo, hindi ko bet yung mga pusa. Ayoko sa pusa. sa past So life. this life Naniniwala daw, ka naman. lahat na pinaniwala, actually, sabi nga nila, hindi tayo dapat naniniwala, pero naniniwala rin ako. Sabi ko dun sa nag-ano sa akin, bakit ang hilig ko sa, Ah. mahilig ka sa pusa? Tapos sabi niya, kasi sa past life mo, hindi ka mahilig, galit ka sa mga hayop, lalo na sa pusa. Sabi ko, ay ganun ba? So this lifetime, mabawi daw ako, ganun. Okay. Pero sa puso mo talaga, bukal sa puso mo yan, na talagang magpakain ng Oo, puso hindi. na hindi pa. Magpakain, oo. Kahit minsan pag lumalabas ako, di ba, wala na, hindi na nga ako. Dinadalaw ko naman yung mga pusa. Pag may nakikita ka, hindi pwedeng hindi mo pabayaan mo lang. Kasi nakakaawa Oo. eh. Ano ba pakiramdam nun? Pag nakakita ka ba ng stray cats, parang hindi ka mapakali, na parang ano ba, Wala nangungusap na sila pag sa wala iyo? akong Paano ba? pagkain. Pag, halimbawa, lalo na yung pag, kasi ang mga pusa na, ano nila yun, na, sabi nga nila, ang aso kasi, pag nakita ka ang aso kasi, pang-amoy Mhm. Mm. ng aso eh. Di ba, pag Mm. malayo pa lang, amoy nila kung Mm. mabait kang tao o hindi ka mabait. Ang pusa kasi aura. Napansin mo yun, yung pwede Aura. aura mo ang nakikita ng pusa. Ah, okay. Kaya napansin mo, halimbawa, kayo, magbabarkada kayo maglalakad kayo, yung iba hindi nila lalapitan, ikaw lalapitan nila. May ganun Ah, kasi. Kasi okay. aura mo ang nakikita nila. So, kung yung Hoy, aura mo depende medyo, rin naman kung may attitude yung pusa. oo, hindi. Oo, pero, may mga pusa kasi, yung pusa kasi parang tao actually. Meron yung Okay, okay. friendly, meron naman yung mamaldi-maldi. Dalawa lang yun, merong trauma o talagang ganun yung ugali. Kaya yung pusa parang tao talaga. Meron yung Oo. kahit wala kang pagkain bibigay, masaya na silang, ano yun mo sila, ipet mo sila. Meron naman yung pag Oo. wala kang pagkain, palayasan ka kaagad, yung parang, nandito ka pa. Anong masasabi mo doon sa mga tao na nagdi-dispose ng mga alaga nila? Sorry pero wala kang karapatang mag-alaga. Kasi nakikita Correct. mo yung sa mga gasa sa ibang parte ng mundo Mm. na may gera. Oo. Marami akong picture na nakikita yung mga video, yung isang pamilya doon, kahit tumatakas sila sa gera doon sa Dala Palestine, aso. Oo. dala-dala nila yung aso, yung pusa nila. Pusa, oo. Tapos ikaw sasabihin mo, yung lilipatan, yung reason mo is hindi napapayag yung lilipatan mo. Di maghanap ka, di ba? Oo. Hindi mo yung reason kung ang mga tao nga nasa gera, kaya nilang dalhin yung mga pusa nila, aso nila. Oo. Tayo pa kaya? Kasi may isa rin na sa community dito na bilib ako sa kanya. Dalawa sila actually. Yung isa nasa 30 plus yung pusa niya. Dating maganda yung work niya sa isang magandang engineering company. Tapos yun, nagkaroon ng problema nung tinanggal siya sa work kasi matagal na nga siya. After nung parang nag-pandemic ba yun, bago mag-pandemic, binalik siya, tapos tinanggal ulit kasi nga due sa pandemic. Ang dami nangyari sa kanya, nagkaroon siya nung, alam mo yung nakasanayang buhay, like, alam mo na yung Yes. lifestyle ng malaking Lifestyle, sweldo, oo. na mabait si ate. Alam mo ba yung Oo. lumipat sa place na yung 30 plus niyang pusa, dala-dala niya.
Imagine mo na Oo. lang yung ang dami mong problema, wala kang work, tas Pero hindi may niya business iiwan ng accident. pusa, ano? Hindi, hanggang ngayon actually. Pero kung alam mo yung bilib ko sa kanya, mas naiisip pa niyang hindi Pusa. makakain Oo. kaysa Oo. dun sa mga nadala-dala niya kasi yung pusa hanggang ngayon eh. Yung Mm. 30 plus yung pusa. Kaya nga, Mm. lifetime commitment. Ako nagpapakain pero wala akong pusa kasi hindi pa ako financially stable. Pangalawa, Ah, yung ano yun, pag hindi mo na kailangan, yung may problema, bawa lilipatan, totoo. i-respect mo. Totoo. Hindi. Kaya mas mabuti magpakain. Mas okay ako sa magpapakain kaysa mag-alaga. Oo. Sa Pinas, Mm. oo, nag-alaga ako. May 38 pa nga dati nung hindi ko pa alam yung kapon-kapon eh. Bilang nagpapakain po ng pusa, ate, parang ano yung nabibigay na feeling sa ginagawa mo? Masaya, yung nakakatulong ka. Kasi sa akin, kawawa din kasi sila. Tayo kasi mga, kumbaga sa tayo, mga human being, hindi madali sa atin maghanap ng mga pagkain. Eh sila, kailangan nilang mamasura. So, Correct. naisip ko kasi, lagi ko nila iniisip, paano kaya kung ako yung sa sitwasyon, gano'n. Mm, Saka mm. actually, hindi lang pusa ang kumakain ng cat food, pati mga ibon. Tataka ako, Yeah. ang dami ko Ah, ng video na kinakain nila. Parang sabi ko nga, kahit hayop, survival mood talaga sila. Kasi oo. nakikita ko yung kain nila yung pagkain ng pusa eh. Kaya naglalagyan ako ng marami dati. So, kumbaga kusang lumalapit na lang din yung iba dun sa pag naglalagay ka ng pagkain sa kanila. Kasi kumbaga sa alam na nila malayo ka pa lang na ikaw Mm. yun. Dahil Mm-mm. maano kasi yung mga hayop eh. Patandain na sila sa Uy, tsaka kinukwento niya yan. Di ba? Uy, may nagpapakain doon. Tara, punta tayo. Di ba? Ganyan sila. Mm. Okay. Parang ano lang, parang Oo, nire-recruit. Parang mga batang hamog. Oo, ganun nga sila. Magulat ka lang, ang dami na nila i-load. Dati, 10 lang to ah. Eh ngayon mm. pinapakain ko ng Ang 5 days na to. nakakatuwa kay Shaima, may mga pangalan yung mga pusa. Ang buhay ba ng pusa, gaano katagal talaga ang Siyam na talaga yung buhay nila. Pag yung naaalagaan talaga, mga 12 to 15, ganun. 12 to 15 din. Same as Okay. same as dog din halos. Oo. Pero yung iba tumatagal eh. Depende rin talaga eh. Curious lang ako kasi syempre 'di ba nakapag-alaga ka din ng dog. Tapos Oo. ngayon kasi puro cat. So ano yung parang decision point mo kung bakit cat yung pinili mo? Dahil ba mas marami diyang stray cats? Mas maraming Oo, needy kasi cats ngayon wala naman or akong alaga, nagpapakain lang. Eh dito naman kasi mm, wala namang masyadong pakalat-kalat na aso, 'di ba? Mm-mm. Alam so niyo that's naman yan, why. sa So government din. mhm. Wala naman Oo. siya, pero wala naman siya pakalat-kalat ng mga aso. Merong area na hindi na may mga aso. Meron din naman mga animal shelter ng aso, pero hindi dito, 'di ba, sa Yeah. Umalquin, Castel Caima, Oo. something. Yung Oo. ganun. Tapos meron din naman sa desierto kasi siguro ang iniiwasan lang din ng government kasi 'di ba pag may mga aso medyo malalaki. So, 'di ba Oo. pakalat-kalat sa daanan, 'di ba? Ang So, yun takot yung siguro rabies. iniiwasan. Kasi yung cat maliliit naman eh. Maliliit yung Mm-mm. mga puso, hindi naman lumalaki yung mga ano. Yun din kasi yung nakikita kong yung reason. Mm-mm. Tsaka 'di ba Tsaka And dito, then pag may marami ding nawawalang stray dogs. marami ring may, stray dogs Marami pero sa din. ibang areas. Meron oo. siya, meron, pero nasa ibang kumbaga Okay. hindi hinahayaan ng government na kumalat-kalat siya. And Oo. Mas unlike At sa delikado saka pusa kasi. kasi Okay. maliit kung lang dito sa yung Dubai, may kukuha agad niyan. May mga private na tao na kukuha agad yan, isusurrender meron. na agad. Hindi hahayaang magpakalat-kalat. Mhm. Pero bakit ang pusa? Bakit Hinahayaan lang na. Siguro okay sa, lang yun? ano, Kumbaga ano sa rin kasi, kanila. diba? Ano ba tawag, sa ecosystem natin, kailangan din natin sila. 'Di ba? Yun hindi kasi, kung Iba pagbabasihan ka kasi ng siya. Islam, actually, pagbabasihan May kasi ang Islam, nag-podcast. medyo kasi talaga ang Oo. pag-aalaga ng aso. Sa Islam kasi, pag ikaw humawak ka sa aso, kailangan mo munang Oo. magugas ng maraming Magugas. beses. Alam Yun. mo yung, Yun. yung bago ka makapagdasal. Unlike sa Mm-mm. pusa kasi, Yeah, I considered yun know ng that. prophet na ano siya. Mm-mm. Pag kahit nga si Prophet Muhammad, meron siyang, ayon sa Pusa. sa hadith, ganun, may pusa siya na Mm. alaga, ganun. Mm. So, Mm-mm. kino-consider yung pusa na parang malinis, actually. Malinis. So, kung Yun. ikaw, bawa, sa Muslim, ganun sa Islam, pag ikaw naghumawak ng aso, bawa, may aso ka, kasi ang paniniwala kasi dapat ang aso, as guard lang siya sa house, doon lang siya sa Mm. labas, kasi hindi nga siya, kumbaga, hindi siya halal na hawakan mo yung aso, tapos magdadasal ka. Kailangan mamugasan mo na maraming beses yung kamay mo. Yeah. Unlike sa Mm-mm. pusa, kahit mahawakan mo siya, magdasal ka, okay lang yon kasi considered na malinis.
Hindi, tsaka ang Siguro, cat naman kasi ganun is lang. not attacking Tsaka, feeling- pet eh. tsaka yun kasi yung nakikita ko kasing isa rin sa reason, aside kung pagbabasihan yung Islam way. Well, although yung UAE naman is open country, medyo Country. kasi, ang aso kasi malalaki ang build. 'Di ba? Kahit naman ikaw Mm. ikaw yung takot ka sa animals, pag nakita mo yung aso sa daanan, 'di ba medyo Tatakot, oo. nagharatay Press ka. ka. Oo, Pero pag yung pusa, parang kahit takot sanay. ka, parang ay, bahala ka, doon ako dadaan sa kabila. Eh pag aso, Exactly. parang Kasi nga parang attacking, ay, attacking animal kasi ang dog. So that's Oo, why, iniisip oo, nila agresibo. oo, Correct. yes, oo. Ang cat ganun. naman So, wala silang pakialam sa iyo eh, 'di ba? oo, kasi Kung ang makasalubong ka man nila, no, wala, Yeah. kumbaga minsan wala lang. wala. Nonchalant. Tsaka ang mga pusa kasi, they consider themselves na Mm-mm. parang amo. Ikaw yung ano, parang ikaw ang kailangan Unlike sa dogs, 'di ba? Sila yung parang, kumbaga, People yung pleaser dalawa talaga. Ah, parang masyadong pleaser yung aso, 'di ba? Yung pag nakita na yung amo, oo. ganun ganon. Eh yung pusa parang pag nandiyan yung amo, okay, lalapit lang meow, tapos parang pabebe na. Sila na yung parang, hoy, pakainin mo ako, ang lupa. Oo. Eh yung aso, magaganon pa yung parang, sige na boss, Papabibo. pakainin mo na yung lambing. Papal Yung trick. pusa, ganun eh. May palambing Ganun eh. effect pa para Mm. Inin mo siya. Pero alam ng mga pusa, pag stress ka, may pinagdadaanan ka. Kaya kahit hindi ka mahilig sa pusa, lumalapit sila. Kasi nagtatanggal sila ng mga bad energy. Mm. Oo, yun nga Ganun. naririnig ko, no? Ang Oo, pusa, may nagtatanggal nakikita sila. sila sa iyo kapag halimbawang yung beyond your eyes, may nararamdaman silang energy mo na hindi ka okay. Mm. Oo. Tagal mo nang nagpapakain. Saan na nakarating yung pagpapakain mo hanggang, I mean, in terms of marami ka bang nakilala na, marami kang nakilalang tao na mga Kilalang gitong tao, kwento? yung mga Ha? community din na, Ah. yung community, di ba kasi merong mga Facebook group na sumali ako, tapos lumaki na rin yung mga sa community, maraming nakilala. Eh ako kasi kung may nakikita ko, kahit anong lahi pa yan, anong lahi mo, ganyan, Mm. chika-chika, sa mahilig ka sa pusa, gano'n, nagkinukuhanan ko yung number. Ngayon natuwa ako kasi yung Singapore, alam niyo, may pinasa silang bagong law para Si maprotektahan ng mga Grace, pusa. taga Singapore yan. Mm. Ay, talaga, Oh, Singapore to. 'di ba po, meron kasing nakibasa ako sa TikTok na may bago silang rules na pag may alaga ka, kailangan mo siyang parang kailangan siyang i-declare sa government. Tapos Mm. kailangan kompleto ng bakuna, tapos kailangan yung capacity mo na, parang yung budget mo, Mm. allowed kang mag-alaga. Parang may mga ganong eme-eme. Ah. Kasi binasa ko ng ano eh. Bawa kung yung ano yung tawag dito, yung sa household nyo, ito lang yung budget nyo, allowed lang kayo ng isa or dalawa, kasi inaano ng Singapore na Capacity mapangalagaan mo. din yung mga Parang pusa, parang ibakuna siya, tapos yung mapapakain mo ng maayos. So tapos may mga nagko-comment din, paano kung tatlo, apat, sabi doon parang, kung kaya naman sa budget mo, yung parang, kumbaga sa ano yung income mo is, pwede ka mag-alaga ng more than to, parang papayagan nila. Di maganda, di ba? Kasi iniiwasan daw ng Singapore yung abandonment. Mm. Kaya Yeah. ano siya, parang yung microchip na siya, lahat ng Yes. information nung Oo. owner, pati nung pusa. Oo. Parang So, para pusa, na monitor mukhang pusa. nila. Dito, Oo. naka-chip yung mga cats and dogs. Ang tataba ng Yun. pusa dito. Ang gaganda. Saan mo nakikita yung sarili mo like after 5 years or 10 years? Do you still see yourself na nagpapakain ng pusa or mali mo meron ka na sariling stray cat na parang Sana, center? minsan, Sana. minsan nga yung dream ko, yung manifestation ko, Mm. hindi, although hindi naman ako sumasali, sabi ko, Mm. yung halimbawa, kung makasali man ako sa mga draw, alam mo na yung mga Mm. Emirates Oo. draw, Lotto, Mm. oo. sali ako, tapos manalo ako kahit yung 25,000 a month lang. Yun yung, Oh. alam mo, kung mananalo ako ng ganun, alam mo yung $10,000, yung parang magbibigay ako lagi sa mga community na walang cat food. Yun yung dream ko talaga. At saka sabi ko nga, kung maging mayaman lang ako, papatayo ako ng, halimbawa, bibili ako ng isang villa, lahat ng mga, doon, yung mga may sakit, Mm. doon papaalagaan, gano'n. Yun yung dream ko talaga eh. Ano ba yung ni-wish mo na sana ginagawa ng government ng UAE pertaining Siguro doon sa sa mga akin, yung pusa magbigay at aso? silang, yung sa Abu Dhabi kasi, alam ko nagbibigay sila ng mga free PNR. Meron sila eh. Dito wala Dito, pa. wala pa. Sa Okay. pagkakaano ko, wala pa eh. Wala pa masyado. Parang puro private lang. Private na tao. Yung mga Private gumagawa. organization lang. May mga
clinic na nagbibigay ng yung charity rates para sa mga Mm. seniors. Tapos syempre magagastos ka pa sa mga taxi, ganun. Pero magalaking Oo. tulong na rin yun kasi pag hindi kasi charity rates, medyo mahal. Oh. Kaya maganda rin maraming clinics na nagbibigay ng Charity charity rates. rate. Di ba nung na-scam ako, nung naayos ko Oh. yung papel ko, ang pinangako ko sa sarili ko, once na maayos ko yung pinangako sa kanila, once na maayos yung papel ko, magpapa-TNR ako. Nagpa-TNR ako ng isang, yun lang yung budget ko eh, isang female cat. Oo. Okay naman siya kasi junak ang lola mo. Oh, Siyempre fertile kasi urge nila na mag-eksena. Oo. Every 3 months yan, 4 months, pwede silang mga anak eh. Oo. So, isang taon, ilan ang pwede nilang maging anak. Kaya kasi dapat din talaga, hindi din puro pakain. Oo. Dapat talaga nagti-TNR. Yun talaga yung pinakasagot eh. Noong una hindi ko Oo. maintindihan. Ngayon, naiintindihan ko na more on dapat TNR talaga. Anong opinion mo doon sa mga hayop na ginagawang regalo? Hindi ako pabor. Kasi hindi lahat ng tao gusto nila. Kahit ikaw, di ba, halimbawa, regaluhan kita, hindi mo naman gusto yung mag-alaga ng hayop. Kasi marami na ako na-encounter, minsan nagugulat ako siguro pinamimigay yung number ko. Nagme-message sa akin, hindi ko naman kilala. Sabi, may pusa po dito na regalo sa akin. Hindi, ayoko naman po. Persian, tapos sabi ko, Persian po to. Sabi ko, ha? Parang, kaya hindi talaga ako pabor. Parang, kung siguro, kung may regalo ka, sasabihin na, oy, gusto ko ng pusa. Tingnan mo muna, siguro kung yung taong yun, animal lover, parang okay, regaluhan mo. Pero pag yung nagsasabi lang, minsan Biglaan. kasi yung ibang define na parang cute lang yung mga hayop. Or Parang nagpapasweet okay, ka, cute no? kasi. Pero hindi naman, wala naman silang balak na alagaan ng lifetime. Oo. Kasi instant obligation yun eh. Commitment nga, sabi niya, di ba? Kasi lalo na kapag, lifetime commitment na magbabakasyon kayo, ng hayop. wala may iiwan, Para sa akin, consider lifetime mo sila. commitment. Kaya hindi ako mag-aalaga. Unless yung parang secured na ako sa isang lugar, tapos parang financially stable. Kaya sa akin siguro ang mapapayo ko kung wala naman yung hindi mo kayang mag-alaga, siguro pwede ka na lang din magpakain yung iba kasi meron din na wala kang area, yung parang kung saan ka lang. May mga nakikilala ako na gano'n na wala silang area na pinapakain, pero may dala silang cat food. Pag That's good umaalis enough. sila sa Oo. bahay, tapos nagbibigay lang sila. Oo nga naman. Yung sabi mo nga kanina, di ba, yung pag nag-gift ka, tapos ang sabi nila, ano gagawin ko dito? Hindi ko naman gusto ang pusa or ganyan. Baka pwedeng ganyan. Kasi that's part of the treatment to animals di ba? So ang question ko is, syempre, tumira ka naman din ng matagal din sa Pilipinas. Diyan. Yung Pilipinas at versus Dubai, how are they treating the cats bilang ano? Kasi ang cats, di ba, pag sinabi mong cats kasi, that's the number one animal na talagang iyan yung napupuruhan ng maltreatment sa animal. Very common sa atin. Hindi sila yung parang sabihin mo na pag pumasok ng bahay nga lang, di ba? Oo, pag pumasok ng bahay at hindi naman sila talaga yung animal lover or kahit na sabihin mo na hindi lang nila gusto ang pet, hindi lang gusto ng ang cat. Pag pumasok lang sa bahay, talagang hahatawin. Oo, lalo na kapag pupuntahan ng ang kusina. Yun ang laging number one. Anong may nababago na ba sa ngayon dun sa treatment natin particularly sa cats? Tapos nakikita ko naman parang marami na ring mga volunteer doon, marami na ring yung mga nagpa-fight para sa animal rights sa Pinas. Pero hindi pa masyadong nabibigyan ng hustisya, medyo lang. Pero at least may pagbabago. Dati kasi nakakatulong din actually yung social media. Yes, that's true. May goods and bad side din ng social media. Pero sa panahon ngayon, goods din siya. Kasi tulad niyan, yung mga kahapon lang Diyos ko yung news sa atin, mga lalaki, pinagtulungan Pinahasa nilang yung bugbugin yung aso. So, nakita sa CCTV, ayun, kakasuhan sila ng mga animal, Kaya sabi ko siya na yung cat, laging siya yung napupuruhan lagi kapag may maltreatment. Kasi nga, bukod sa small size lang siya, kumbaga pag inano mo, hindi agad siya lalaban. Hindi katulad ng dog, di ba? Tatahulan ka agad kapag hindi ka kilala at first. Pero ang pusa, sa liit niya, mag-grab mo lang siya, kayang-kaya nilang gawin Kaya laging lagi siyang, tinitira pag mga ganyan. Easy target. Oo. Sige, ang tanong, ano ba gusto mo maging aso o maging pusa?
maging kahit anong hayop pa yan, basta siguro yung gusto ko kung magiging ganun, mapunta ako sa lugar na yung mababait yung mga tao, yung hindi Oo. malulupit. Mm-mm. Kasi baka Anyway. kagating ko lang sila. Char. Oh, sorry ka. Ikaw ba, nung bata ka, Yes po. kailan ka nag-umpisang mahilig talaga sa pag-aalaga? Naku, wala po talaga kaming pet. Siguro mga 15, 17 years ago. Actually, nung bata kami yung daddy ko. Pero yung mga aso na nasa labas ng bahay, ganon. Tapos Aspin. kaya hindi mo inaalaga, aspin. Tapos yung Oo. naka-cage, nakatali, oo. Tapos doon lang Mm. talaga sa bahay. Tapos literal na tira-tira ang pagkain, ganon. Nung lumipat Oo. kami sa condo, yung namatay yung daddy ko, yung mami ko lang. Tapos kami magkakapatid. Nagulat ako, nag-uwi siya ng Pomeranian. Yun. Ah, Ayaw talaga Nice. namin ng doon dog kasi ang nagsimula. laging, oo, doon nagsimula. Mga 15 or 17 years ago, parang ganyan. Tapos, kasi Oo. ayaw talaga namin kasi nga parang, yung susundan mo yung pupo, tapos syempre yung Yes. pagkain mo, yung mga ganun ba, na hindi ka Yes. sanay, parang inaalagaan Oo. mo na nga yung sarili mo, tsaka yung mga kapatid mo, tapos dadagdag pa Oo. ba, diba? Yeah. Isa. Pero Oo. yun, pero nung inuwi niya, Diyos ko, parang ako yung biglang naging mother, kasi Oo. lagi siyang dumidikit sa akin, tapos matutulog siya katabi ko, ganun. So Oo. yun, so na-attach din ako. Tapos, nasa Pilipinas yun. Tapos nagpunta ako ng Dubai. Wala akong Oo. dog. Pero Mm. yung housemate ko, alam mo naman dito, maraming mga pagka ka lang, partition, ganyan, marami kang Mm. kasama. Yung isa Mm. kong housemate, di ba, ang serious? Ang landi ni Yung isa Shadow. kong, May ang eksena. ang kulit, may eksena, Oo. ayan, Oo. Naglalandi. Baby niya si Shadow. Oo, sobra. Oo. Tapos ayun yung paa na lang niya. Nag-ano siya, nakahiga kasi. Ano yun, nag-ano siya, yung ka-office mate ko, sinipa-sipa ako. Yung ka-office mate ko, Oo. nag-ano siya, parang yung isa niyang ka-office mate, parang gustong i-give up yung isang dog kasi hindi na daw Oo. aalagaan, ganyan kasi Oo. magkakaroon Oo. ng baby. So, sabi niya, Mm. sige, kunin mo. Tapos dinala niya sa bahay. Ang dami namin, mga 15 kami na tao. Tapos, syempre, dahil may dog ako sa Pilipinas, ako yung nag-alaga. Oo. Tapos dinala ko siya sa partition ko. Doon siya natutulog, ganyan. Mm. So, parang ako na yung naging nanay niya. Tapos Mm. yun, namatay siya, 3 years ago. Tapos, Di ba syempre, kaya na-attach mo na ako. Oo. Kaya ako Oo. kinuha si Shadow the day after. Oo. Kasi hindi Oo. ko talaga kaya. Nagwo-walling ako sa kusina. Yung habang nag-iinit Nakakatawa. ako nagwo-walling. Kasi yun, kumakain yun ng table food. So, sobrang talaga, masakit. Pero, Oo. mas masakit na wala akong inaalagaan. Parang nasanay ba ako? Kasi parang having a dog, yung parang, you get a routine. Di ba? May routine Oo. ka, yung gigising ka, ibababa mo siya, lilinisan mo yung Yes. paa niya, yung puwet niya, Oo. tapos ayusin mo yung food niya. Mm. So, may Mm. routine bigla, tapos biglang nawala yung routine, di ba? So, sanay naman ako may inaalagaan dahil single lang din naman ako. Hi, Chadi! Wala rin naman akong wala rin naman akong asawa at anak. So, Oo. yun, parang ito na yung pinaka-anak mo, di ba? Tayo naman, ganyan naman natin sa mga pet Yan, natin, ganyan ang mga buhay anak. natin. Ano yung Yes opinion po. mo on pets as a gift? Gift? I think kasi kami parang bumili ako pero ngayon nag-rescue ako. Parang syempre, kung mag-gift ka ng rescue, I think okay lang. Pero yung pagbibili, kasi, I mean, to each his own naman, di ba? So parang, kung lahat naman tayo may opinion, let's just respect each other's opinion. Pero for me, I think next time, hindi na ako bibili kasi si Shadow, binili ko siya sa Dubizel. Noon, dahil naka-partition lang ako, di ba ang processing ng rescue dito is hindi naman gaya sa Pilipinas na pag may Yep. pinulot ka lang, o kaya gaya ng mga pusa. Kasi ang mga Mm. aso dito nasa shelter, di ba? Ang mga pusa ang Mm. kapakalat-kalat. So, pag ka dito na rescue, i-check nila yung bahay mo, itatanong nila kung kaya mo bang magbigay ng time, kung may enough money ka ba. Ang daming proseso. So, Yes. nung time na yun, syempre dahil namatay nga yung dog ko, so talagang down na down ako. Naghanap talaga ako ng mabilisan. Yung parang talagang day after, marami nagsasabi na pinalitan ko nga daw yung old dog ko. Pero kinausap ko naman siya, sabi ko hindi ko talaga kaya, parang kailangan ko talaga ng dog. So, sabi ko, dead man na lang kung anong sabihin ng iba, pero kailangan ko kasi ng dog. Ngayon, if you give it as a gift, I think, kung as long as, kaya namang alagaan at hindi naman talaga pababayaan, yung itatrato ba ng tama, I think okay lang naman. Pero for now, dahil after rescue nga itong kuting na nakuha ko, parang yung fulfillment ba na naging healthy siya, nakita mo yung change sa Dahil sa skin. iyo. Oo. Oo, dahil sa mo, yung pagmamahal mo, yung pagbinigay mong atensyon.
Tapos yung change din sa kanya, yung unang araw, nasa likod siya ng toilet bowl, nagtatago, ganyan. Tapos ngayon, pagka maglalabas ako ng CR, hahabol. Yung ganun ba? So parang yung, to give a gift, I think it's always welcome, lalo na kung yung bibigyan mo is talaga ma-appreciate. Pero I still choose now at the very least rescue. Parang ganun. Mas maganda sana kung rescue na lang kasi ang daming nasa ano, 'di ba? Ang daming nasa mga Oo. shelters. Totoo naman. Matuto ba si Shaima Yung niyan? ganun. Yes. Oo. Oo. Kasi nandun siya sa part na siya yung tumutulong naman doon sa mga napabayaan, inabandona. So siya naman yung nakakakita ng mga nangyayari doon sa mga Yes. iniwanan. Follow-up question. Sa palagay mo ba, yung what is the most rewarding thing na as a pet owner? Ako yung makikita mong healthy sila. Gaya ngayon kay Chamber, sobrang ang sarap ng feeling na nung una ko talaga siyang nakuha, syempre napakabaho talaga niya. Tapos pinaliguan ko siya as in talaga ibang level. What is the most rewarding thing na as a pet owner? Makikita mong healthy sila. Gaya ngayon kay Chamber, sobrang ang sarap ng feeling na nung una ko talaga siyang nakuha, syempre pinaliguan ko siya as in talaga ibang level yung baho niya. Tapos kasi stray cat, after mga 6-7 days nito, itong 10 days ko na siyang nakuha, na wala na yung mga dumi, tapos tumaba na siya, yung skin niya hindi na flaky. Yung ganun ba, parang yun yung pinaka-rewarding na makikita mo na healthy sila. Tapos ito si Shadow na parang, nasa beach kasi kami every weekend eh. Tapos magaling ang recall nito eh. Sabihin, yung I'm going, naalala mo ba yan? Shadow, I'm Yes, going. yes. Yan, susunod pa rin siya. So yung parang makikita mo yung loyalty nila. Kasi parang iba yung feeling na, tsaka yung, ako literal, yung parang, titingnan ko lang siya, tapos ang saya ko na. Parang, I mean, I don't know kung may ganun din yung feeling, parang feeling na iba, pero yung, mga ganyan, yung mga hikab-hikab niya, tapos minsan may tunog yung hikab niya, tapos wala lang, parang, gagano'n ako, tapos my heart, parang gano'n. Yung parang, ewan ko, I don't know if I'm weird, pero, yun. Hindi, Tapos, Riga, okay lang yan kasi ako pag tinitingnan ko si Chadi sa mata, alam mo yung iniisip ko pa lang na mawawala siya, na limitado ang time nila. Alam mo yung naiiyak ka na parang nagigilty ka kapag hindi ka nakakapaglaan ng time na pag nasa work ka, Yes. parang ina-explain mo na I'm doing this para sa atin. Kasi sa akin ngayon, True. okay lang na wala akong kasama sa bahay basta andito sa akin si Chadi. Parang ang True, dami ako na namin din. napagsamahan eh. Yung COVID Yes. time, tapos nung wala akong trabaho, stress ako, depressed, si Chadi lang ang kasama ko. Kumbaga parang hindi na siya hayop sa akin eh. Parang anak ko na True, nga anak talaga mo siya. talaga. Oo. True. Kaya Part kung of the halimbawa may family mga na tao yan. na hindi nakakaintindi, parang hindi talaga kasi nila alam yung pakiramdam na magkaroon ka ng alam mo yun, ng pet na higit pa sa Oo. tao yung pagturing mo. True. Umuwi po siya ng Totoo. ng parang kung ano man yung kulang minsan, no? Na siya yung nagpupuno. Wala Yes kasing po, Bawal judgment sa sobra. sa mga animals. Ang Ano mga, siya, mas masarap kausap ang animals, walang judgment. True. correct. And Oo. Kahit hindi unconditional ang nagsasalita. love. Follow-up ko naman kasi iyan yung mga rewarding feeling ng pag-aalaga ng pets. Ang question ko naman, ano yung naging greatest frustration nyo nung from that time na nag-alaga kayo ng pet, both Shaima and Rika? Kasi for example, ako, yung isang frustration ko talaga na feeling ko talaga, parang feeling ko failure ako as a pet owner. Kasi yung first dog ko, nagkaroon siya ng sakit na talagang kahit anong paggamot ko sa kanya, hindi nawawala. Hanggat namatay na lang siya. Oh. Kasi hindi ako nakakapasok noon nung namatay siya. Yung ganun. So, yung sa inyo, ano yung True. ganun? So, parang ako din naman, feeling mo may kakulangan ka. Pero, pag tinignan mo kasi sila, parang hindi naman nila naiintindihan yun eh. Di ba? Parang bigyan mo lang sila, kahit bigyan mo sila ng pagkain, kahit konti lang yung pagkain nila, kahit wala sa oras yung pagkain nila, tapos bigyan mo lang ng hug, ng kiss, parang masaya na sila, na parang Okay na sensitive pa sila. sila na. Correct. So, oo, kaya parang minsan kahit na actually parang feeling ko wala na akong, syempre may nararamdaman pa rin akong love and ganyan. Pero yung naging mas patient ako, if anything, I've become a better version of myself, I feel like. Hindi, imbes na maging frustrated, kasi honestly, ang dami ng kinain ni Shadow. Yung AirPods, Hoy, meron pa ikaw pina-hospital, ilan yun? stock. Yes, Hoy, marami na siya kinagat. Oo. Kinagat. Oo, Rika, wala na yung isang AirPod mo ulit. Ayan. Kakatawa na to, oh my God. So yung mga ganon, yung parang, pag nakita ko na lang, yung parang, wala nang galit na nararamdaman. Parang kasalanan ko. Yung parang, ay ko, ang tanga mo, parang iniwan mo kasi dyan, parang ganon. So,
yung, Correct. if anything, oo, nagiging frustrated ka for a time, pero nare-realize ko lang rin, pera lang yan, bibili ulit tayo. Parang Okay gano'n. Kaya lang. true, ako yung mga may nakagatsa nitong nakaraan sa beach din, Mm. nakabagkano na naman si Inday. So, yung, as in, tapos, at syempre, hindi mo naman papalitan yung dog na kinagat, di ba? So, kailangan mo i-hospital, ganyan, kahit anong mangyari. So, yun, yung ganun. Frustrating talaga, pero ako yung, sa akin, yung feeling, it doesn't go away as easily kasi nanghihinayang ako na parang, shucks, 2,000 na naman to. Parang, aray, I'm a very Mm. practical, pragmatic person. So, yung ganong frustrated feeling, ang bilis mawala, which I'm very thankful for kasi siya ang nagturo sa akin nun si Shadow din. Kasi, totoo na walang ka na naman ng 2,000 o parang bibili ka na naman ng bagong AirPods, Birkenstock. So, may ganong frustrated feeling pero I think lagi for me is wala, ano lang yan, kikitain mo pa yan, pera lang Yeah, yan. of Pero course. yung time nila dito, di ba, parang sige na lang, dead man na, hindi ko nga makuha ang pagalitan. Kaya yun, meron talagang frustration. Pero I think, yun nga, I feel like I've become a better version of myself because Yeah, of that's good. everything that's happening. Correct. So, Correct. Dati kasi napoprostrate ako na nasa Pinas ako kasi di pa nga ako masyadong active yung tungkol sa mga pagpapabet, ganyan. Yeah, Parang yeah. natutunan ko lang yun, nandito na, tapos pagpapakapon. Yung gano'n. Nung una kasi, pag namamatayan ako ng mga stray cat kasi sa tagal na nung lagi akong umiiyak. Pero yung isang kasama ko, yung kilala ni, sinabi niya, sabi niya gano'n, wag na tayong iyak kasi nabigay naman natin yung best natin. Kaya ngayon parang pag yung may namamatay na pusa, sobrang hagulgul ako, sinisisi ko yung sarili ko. Sabi, pero hindi ko na ginagawa yun kasi sabi nga nung kasama ko, na kumbaga naging masaya naman sila nung nabubuhay sila kasi may nagpapakain sa kanila, which is tayo. At least hindi sila napabayaan. yeah, if anything, your frustration mo is not being able to help more cats. Oo, No, yun na kasi, lang. Sabi niya, no, kumbaga kasi pagka hindi ako, medyo napoprostrate ako pag may namamatay, parang nagkukulong ako. Tama naman yung friend ko. Yung oras ng pagkukulong ko, pwede ko nang mailaan sa ibang mga bagay na makakatulong sa ibang mga pusa. Kaya nga Oo hindi nga lang. naman. Yung lang sa kanila yung sana kung nasaan man sila, maging okay sila. Grabe yung passion mo na talaga yung Oo. Oo, kasi ganun nung mo namatay na yung first dog minamahal ko, yung mga alaga mo na grabe yung hindi, talaga. di ba? Kasi Diba? Hindi siya basta-basta lang, kumbaga, yung, tao. Ano rin sila na tao, di ba? mas mahal Parang pa ang shampoo niya sa akin. As in, mas mahal yung shampoo niya, mas mahal yung may soap siya, may separate pa yung shampoo. At Tapos parang at meron kahit yung Kahit nga yung oil. pagpapagupit mas mahal sila kaysa sa Sorry, tao. need ko na palang umalis. Kasi Ay, may okay. asikasuhin sige. na. Alis Okay ka Thank na. you. Thank Sorry, you, Shaima. Sam. Thank you sa time mo, ha. Thank you for Thank your you. thank you, thank you. Ulit. Para doon sa mga naging magulang talaga or kahit currently nanay pa ng isang aso o ng pusa. Doon ko nauunawaan na ang pag-ibig talaga kahit hindi nagsasalita yung isa. Nasa titigan, yes, nasa pakiramdaman. So parang talagang ang true. pagmamahal, regardless kung anong uri ka ng creature, it can be felt without saying kahit ano. By just True. looking, by just touching, 'di ba? Parang doon ko na-realize talaga napakahalaga na talaga ng yung may nagpaparamdam sa na andyan lang ako. Or kahit Yeah. may masarap ang buhay, may naliligayahan kahit aso pa yan dahil sa akin, may komportabling aso. Na minsan nga True. naiisip ko kung sana hindi, sa akin naman parang ayoko kumuha pa ng iba na hindi ko naman kaya ng i-fulfill yung nagagawa ko kay Chadi. Parang okay na ako sa iisang kaluluwa ng aso na 'to na masasabi kong kunin man si Chadi ngayon, naibigay kong lahat-lahat sa kanya. Parang wala akong ipagsisisi kasi binigay ko talaga lahat. Masaya siyang mawawala sa mundo kung sakasakali man. Oo, pero kung Diba? talagang pag-uusapan ng aso talagang nalulupasay na talaga ako. Yun yung Gano'n na yung kasi level. kapag naging attached ka na talaga, parang masakit Oo, talaga. Nay. Kasi ganun yung tita ko din. Parang may Iba yung alaga binibigay siya. niyang fulfillment sa tao, no? Parang ang sakit-sakit, daig mo pa yun. Para ka namatayan talaga ng pamilya din pag nawala. Minsan nga mas mainam pa ang aso kaysa sa tao. Mas Oo gusto naman. niya kung 'di ba, magstay sa bahay at lumabas, Mm-mm. makipag-anuhan sa mga tao. True. Stay na lang ako sa bahay, nakasama ang aso. Mm-mm.
Mas masaya, Ang mas tao matipid. kasi may tendencing Yung katulad niya, i-judge ka, di ba? pumunta pa sa Ayan, away hindi yung ka ano i-judge nyo, eh. oo, or Loyal yung yung mga mga aso, katulad ng kahit Pero, saan ka, babantayan ka. So, do you believe na ang pag-aalaga ng aso, ginagawa niyang simplified yung pananaw mo sa buhay? Mm. 'Di ba Yes. parang 'di ba parang ang simpleng kaligayahan na kasama mo lang siya, okay na Mm. 'yun. Everything else, it doesn't matter na. Mm. True. 'Di ba? Parang hindi ko na kailangan ng ganito, hindi ko na kailangan nung ganito, ganito. Tayo nga 'di ba okay Yung tayo time na mo wala lang sa tayong kanya anak eh. mo, na Laruin wala lang. tayong anak, wala tayong mga jowa na True. kasama, basta tayo may aso, okay na ako dun. Mm. Yes. Nung ano naman, nung may aso naman ako na nasa Pilipinas ako, gusto ko pa rin magjowa. Iba naman yung iyo. Rika, Responsibility. maniwala ka, 8 years na akong dinauwi dahil kay Chadi din. Oh Kasi, my God, Dapat grabe iwanan. ka. Tingnan di mo ba to, kasi si dumadagdag yung Pangsto, reason niya kung bakit hindi umuuwi. Per episode, na may nakukuha siyang reason. hindi, isa rin talaga sa reason is, although andito yung mga kapatid ko, Ayaw eh. si Oo, Chadi para kasi paalaga. sobrang sobrang dikit sa Ayun. akin. touch As in, na. mababaliw siya. It's either ako o siya kapag Siya nagkahiwalay mababaliw. kami. O kasi kung sa Oo naman, Pilipinas same. ako, for 2 weeks, iisipin ko siya. Kamusta na si Chadi? Kasi iba pa, True. di ba, Rika tayo, halimbawa, may kapatid tayo. Yung pagpapalabas lang, Mm. pagpapai sa baba, alam mo kahit gawin nila yan, may worry pa rin ako eh. Do they Yes. do something na parang same din ba ng akin, yung carefulness ko? Correct. Na Oo. ayokong didikitan Wala kahit puso bigyan mo ko ng sa lupa. instruction. True. Oo, hindi Iba pa pa rin ako rin yung ikaw kampante. mismo. Yes. Kumbaga parang Iba ako na nga talaga. lang din. Yung Oo, pag-aalaga. Yes, kaysa exactly. nag-iisip pa ako. Kasi kung Totoo ano po yan. maramdaman niyan, iisipin ko, baka may nakain to, hindi nakita ng kapatid ko. O baka Mm. meron niyang na-leak siya na hindi naman nakita ng kapatid ko. So, sisisihin ko pa rin ng sarili ko. So, might as well, ako Correct. na lang din gumawa. So, sa akin, parang Oo. kung magkakaroon ka ng aso, ng alaga, tatanggapin mo na talaga na yung parte ng buhay mo, na talagang yan ay True. commitment mo. Apektado, bakasyon nga, hindi Mm. kami pwede magsabay-sabay eh, kasi kanino may iwan. Walang Exactly. mag-iwan. Oo. So, True. tingnan mo, ang paglipat ng bahay, hindi ko magawa ng ganoon na gaya ng dati kasi wala namang aso. Ngayon, inuuna muna Kailangan namin mong itong tanong. building na to, Correct. tumatanggap ba ng dog? Oo. Yun. Exactly. May ganung tanong ka. True. True. Oo. So, Talagang ano siya, talagang, lahat ng yes, decision mo sa Ano? buhay, lahat ng naka-align. gagawin mo, Kasama kasama siya. na siya. Oo, kasama na Naka-align sila. na kay Chadi. Yun. Ganun talaga Pero pag nagsisisi ba ako? Hindi. Oo. Kumbaga parang, oo, Hindi. parang uulit-ulitin ko uli na magmahal ng ganito. Mm. Kung ganito kasarap yun na ibabalik nila. As in, that's true. Oo, Agree. kumbaga parang, yeah. Di ba Iba yung minsan yung sinasabi fulfillment ko na sa kanila, binibigay nila eh, no? baka hindi tayo ginawang nanay nung talagang may bata, human being, dahil nakatakda tayong maging nanay ng Yung ibang purpose nyo For naman is mommy. for Oo. dogs or for any animals pa yan, di ba? Oo. True. True. May kwento din ba kayo ng parang miracle because of your pet? For example, ako, kasi sabi ko, kinukwento ko kanina, namatay yung first dog ko. Dahil talaga nagkasakit siya and all. Pero nung time na namatay siya, nabuhay naman yung pamangkin ko. Meron ganun sa Ano kasi, yung first, yung Oo, may ano mga ko, ganyan. Oo. yung sister-in-law ko, na-miscarriage na siya before. Tapos nabuntis ulit. So ngayon, maano talaga yung kapit ng baby sa kanya. So kada pa-check up niya, parang nagwo-worry kami na baka wala pa ring heartbeat, baka wala pa ring ganyan. Yung time na namatay yung dog ko, yun yung time na nagpa-check up siya. Tapos nakita na meron ng heartbeat that heartbeat. time. So parang sabi namin, merong nag-sacrifice. Iniisip namin ng ganun, parang may nag-sacrifice para mabuhay yung pamangkin ko. Yung kapatid ko nakagat din ng aso. Tapos parang ang nangyari, nag-giveaway na lang yung alaga naming aso. Yun na lang, siya na lang namatay. Ako na lang. Parang Binigay niya nagpapalit yung buhay. sarili niya. Oo. Naalala ko kasi si Chadi, kumbaga parang mula nung naging akin siya, kumbaga, ang pinaka natatandaan ko talaga na pinaka-top, yung nagkasakit ako sa COVID, nagka-COVID ako. Tapos 'di ba kinukuha yung mga sa facility. So ako lang mag-isa sa bahay. Yung kapatid si Joy, dinala rin. So ako lang at saka si Chadi. Isipin mo naghihingalo ka rin, 3:00 ng madaling araw, hirap na hirap kang huminga. Pero may aso sa gilid mo, tinatabihan ka, talagang sinisiksik ka niya.
tinatabihan niya ako every time na parang Ito maririnig ako. niya ako na nahihirapang huminga. Aakyat siya sa kama ko, tatabihan niya talaga ako. Kahit Comfort ka papaano, niya. yung pakiramdam Comfort ko ka na, talaga Yes. niyan. Oo. oo, na parang, huy, pag namatay ka, sino mag-aalaga kay Chadi? Tsaka, eto, may isang buhay, hindi man tao yan, may isang buhay na ito, iniintay kang Nararamdaman gumaling. niya yun, Nay, no? Oo. At saka, di ba Mm. parang ang takot nun, pwede rin magka-COVID si Chadi, pero hindi naman nangyari. Mag-isa ako sa bahay, tapos may sakit pa ako, may COVID, hindi ko iniisip ko rin magulang ko, kamusta sa Pilipinas. Si Joy, 50-50 rin. Baka nategi na rin ako. Pero dahil may isang hininga rin sa gilid ko, na kahit yan may aso, it helped a lot. Na parang, Yes. huy, may aso sa gilid mo, iniintay kang gumaling, na masayang-masaya kang nakikita kanya kapag makakabangon ka uli. Mm-mm. Isa yun sa mga moment na talagang sabi ko, itong aso na to, hindi siya simpleng binigay lang sa akin eh. It is destined na magiging parte siya ng buhay ko. Oo. True. Oo. Parte na siya talaga ng kwento ng buhay ko rito sa UAE. Kung ano't ano mangyari, talagang tong si Chadi na talaga, lulupasay talaga ako dito eh. Ay, naku, true. Kasali Naisip siya pa sa lang eh. kwento mo, Nay. Kasi di ba, recap, ang aso mo, kada hinga niya, alam mo na. Kabisado mo na, kilos Amante. niya, tingin Oo. niya. Tight sleeper Ganun din na kami talaga ako ka-close. dahil konting ano lang, dahil konting galaw lang nito. Ganun din naman siya na parang bionic ears to eh. Konting galaw ko lang, yung tenga gaganon din na parang saan ka pupunta. Pareho kami, parang we're both obsessed with each other. So, Yun, oo. ano, Correct, correct. happy feeling. Kasi kahit ako bawa siya, bawa nanonood lang ko yung nakaraan, pinanood ko Hachiko, tapos naiiyak na naman ako, syempre. So, yung, nandun siya sa bed niya, tapos nakita niyang iyak-iyak ako, tapos maglalapit lang siya, tapos didila-dila siya. Pag may delikado, ano siya, very sensitive to my breathing, at saka my parang emotion. Na-sense ko yun kasi, konting gagano ka lang, parang, ay, lalapit na siya. So, napaka-sensitive. So, talagang Yan na agad. natuwa ako na parang, oo, parang we're one in a way, di ba? So, yung ganong feeling ba, kaya ang The feeling is hirap din na beautiful. iwanan pag Oo, sobra. Kaya ano po talaga. Kumbaga parang hindi mo talaga pagpapalit. Yung ang dami pag ilalabas ko siya, ilalakad ko siya, parang ang daming magbababa ng bintana at sabi, for sale, for sale? No. Talagang alam mo yun, parang leche, for sale. So, pero at least, di ba, parang ibig sabihin, parang nagustuhan nila yung itsura ni Shadow na talagang medyo Naalagaan tapos mo. yun lang, naalagaan mo. So, yun yung masaya May ano talaga siya, na. no? May ano siya sa mga tao. Yung Oo. aura siguro niya rin or yung Maraming may gusto kay Shadow na anuhin siya. yung Opo, kaso lang kasi siya dahil may fear aggression siya, mabait lang siya sa mga kakilala niyang dog, sa kakilala niyang tao. So, actually, kailangan ko talaga siyang ipa-train din. Actually, sobrang siya lagi ang iniisip ko. Kumuha talaga ako ng license at saka ng sasakyan para sa kanya. So, kaya car talaga ni Shadow yun. So, yung alam mo yun, yung parang naging sentro na talaga siya ng buhay ko. Gaya nga ng sabi ni ate, parang yung lahat ng desisyon mo talaga, surrounding schedule mo, yung mga lakad mo. Every weekend, awa ng Diyos, gumigising ako ng 4:30 para sa kanya, which is dapat we want to sleep in. Kasi ang init na sa beach eh. Tapos normally on a weekday, ang gising ko is 5:30 a.m. Mas maaga pa ako gumigising sa weekend para lang sa kanya. What do you think of people who dispose of their pets because they are too much trouble? Ay, yan nga yung commitment, going back to commitment. Feel bad ako para dun sa dog, pero I guess it shows more of the character of the person who's giving up the dog. Kasi parang una-una, bakit talagang kinuha mo lang siya for show? 'Di ba? Tapos when it become difficult, parang ayoko na. Ayaw mo 'Di na. ba? So, oo, again, kanya-kanya naman tayo, pero parang nakaka-off yung mga ganung klase ng tao kasi parang kinuha mo lang talaga ng ganun, tapos hindi mo na kayang mag-invest ng time, siguro ng a little bit of money. Kasi syempre, kapag na medyo troublesome yung aso, ipapa-train mo siya. Tapos bukod doon, mag-give ka pa ng time. Kasi kapag yung trainer, hindi lang pwedeng iti-train yung dog pati ikaw iti-train. Exactly. So talagang mag-give up mo yung Gastos. weekend mo, gastos mo, i-give up mo yung daily routine. May daily routine yan. So sabihin ko niya rin ng trainer, every day, 1 hour, ganito kayo. So kung hindi mo kaya yun, di ba parang ayoko na lang. Karamihan sa atin, kukuha ng pet kapag cute. Kapag nagkakasakit na, hindi nila matrain, hindi nila wala na, papabayaan na lang. Ganun siguro Karamihan yung yan sa atin ganyan. Kasi parang, Grace, ilan aso nyo? 8. 8 aso neto. Tapos isang pusa. Hindi, yung isa naman, yun yung kay Marble, yung Shih Tzu.
napulot lang namin yun sa bangbang. So, nanay ko, nakita niya lang na parang merong umiiyak na ano doon, sabi nung may nag-aabang kasi, tapos sabi niya, Nay, merong nahulog na aso. Hindi kawawa nga. So yung nanay ko, pinapunta yung pamangking ko, pinalusong, kinuha. Ano siya kasi, maraming sugat, tapos buhol-buhol na yung mga ano niya, mga balahibo niya. So siguro kaya siya inabandon noong Matid na siya. nangyari. Hindi namin Parang alam kung tinapon na inayawan na siya ba? o inabandon or ano. So iyon, so ginawa namin, tinreat namin siya, pina-trim. Ngayon, ang ganda-ganda niya na. As in, napakabait niya, ang sweet niya, at never siyang umihi o dumimi sa loob ng bahay namin. Never. So ngayon, ano na siya, ng nanay ko din, although minsan, syempre nga, sabi ko magastos kasi nga, 500, di ba, pag gupit ng Gro. aso. Yung ulam niya, kasi choosy siya, ayaw din niya. Although, hindi siya dog food, binibilan ba yun ng nanay ko dun sa karinderya sa amin. Eto nga, yung tatay ko, parang hindi ko alam kung compliment doon sabi niya, ay, paborito ng aso namin yung giniling nyo. Giniling ba yun ng tao? Kinakain yung tao, di ba? Kasi, Oo nga, ma-offend. Correct. parang, ma-open kasi may pagkain lang ng aso yung binibili nila sa amin, kinakain ng tao yun. Kasi nga, 8 sila, so separate yung rice cooker nila, kasi syempre separate yung kanin nila. Pero mas madami pa silang kinakain kasi nanay, tatay ko lang naman, tapos yung aso. Yung loss nila, gain namin, kasi ngayon, tuwan-tuwa yung mother na may kalaro sila, si tatay ko, merienda, kakain, lahat yun. Kung ano kinakain nila, nahingi sila, kumakain din. So, hindi ko alam kung bakit inabandon nila yung mga ganoon. So, Pero sa panahon ngayon, napapansin din natin sa social media, mas dumadami na talaga yung, mas pinipili na lang mag-alaga ng aso. Katulad natin, pinili na lang natin na mag-alaga ng aso kaysa magkaroon ng, alam mo yun, ng anak. Alam mo yun, parang sa mga kaibigan ko na narinig ko yung mga puti, mas pinipili na lang mag-alaga ng pusa, ng aso, kaysa makipagrelasyon. Kasi nga naman ay, kumbaga parang yung komplikasyon ng pakikipagrelasyon, tapos yung gastos din, it will come a time talaga na makikita mo marami pa talagang magiging magulang ang mga alaga ay mga aso at mga pusa. Paano ka naman nagre-react doon sa mga halimbawa mga kasamahan natin, diba sinasabi, tinatanong ka, oy, ilan na anak mo? Tapos sasabihin mo, wala, meron na lang akong aso. Yung parang nagkakaroon sila ng reaction, parang, ha? Aso? Anak mo? Dead man ako talaga, te, honestly. Actually, doon sa team namin, for a time, for last year, kasi tingin ngayon sa'yo, marami. no? Oo, parang, hindi, Oo. depende, hindi naman lahat, pero parang may judgy look na parang, ay, Yun. bakit? Sayang naman, may Oo, mga ganun. correct. Sabi ko, well, masaya naman ako, tapos may pera naman ako, so I'm okay. Oo, Parang ganun. I think everything is a matter of perspective, honestly. Parang, ikaw kung ma-down ka, you have nothing, no one to blame but yourself. Oo. Kasi parang, if their opinion matters a lot to you, parang, ang tanda ko na, parang, dead man ako sa gano'n. Hindi naman sila magpapakain sa akin. Kasi ngayon, marami na kami sa team, may mga dumagdag na mga fresh grad, parang mga 1-2 years, mga 27, 28, ganyan. So, hindi na ako nag-iisang single. Pero for a time, talagang lahat sila, may asawa, may anak, may ganon. So, lagi yung conversation nila, oh, my son is sick again. Tapos magiliw sila. Although, sa akin naman, parang, tinatanong ko rin, sabi ko, sa amo ko, boss, pwede bang mag-work from home ako kasi sumuka si Shadow? Yeah. Paalam sila, sumusuka kasi kailangan ko munang batayan. So, sige lang, ganyan, work from home. Sila ang mga reasons nila, yung parang, yung classmate, nagkasipo, nahawa yung anak. Alam mo yun, kasi sila nagkakahawaan na sa family. Which is, it feels silly for me. But, mapakil naman ako ever since this. Tapos, although yung iba, lalo na ibang lahi, yung mga Indian, di ba? Parang, no, there's someone for you. Parang, okay, you keep waiting for that someone. Sila. I'm not waiting. Oo, may mga ganong opinion pa rin na parang ayaw magpatalo. Pero sa akin, okay, sige, if that's what you think, for me, if that happens, then it happens. And if it doesn't, I'm still okay. Sabi ko, parang ganon. Kasi, bakit? Why would I feel sad with my situation when I'm happy? Sabi ko, and again, it's just a matter of perspective. If you feel your life is full, then you will not look for anything to fulfill whatever is missing. Kasi some people think that there's something missing in their life, but I don't feel like that because just with parang Shadow feeling alone, nila ang weirdo natin. Sa opisina kasi ako may CCTV ako ni Chadi. Kada hapon yan tatawagin ko. Sabi ko, nyaw, nyaw. Narinig nila. Lumapot yung isang Indian. Sabi, ate, what are you doing? Diba, you're making nyaw, baka nyaw. naman na iba yung pagkakaano mo, nagugulat sila sa... Nyaw, nyaw, aso yun. Oo. Eh di, syempre, si Chadi. So, hanggang, kailangan kong explain sa kanila, okay, pinili ko na ito yung, mahal ko tong aso na to.
hindi ibig sabihin hindi ako normal. Kayong mga Indian, may arranged marriage kayo, kumbaga parang nakaprogram na Oo. yung buhay ninyo. Kaming Culture mga nyo yan. Pilipino, parang Yes. iba yung ano namin, pero hindi ibig sabihin na hindi kami, yung parang may kakayahan din kaming maging mother. Yung fulfilling din yung pakiramdam namin na kami nanay ng aso na to. Kaya nung in-explain ko yun sa kanya, parang every time na maririnig niya, lalapit na rin siya. Hawak yung cellphone Yaw-yaw ko, din. Siya na rin. Kilala nila si Chadi sa opisina. Parang, where's Chadi? What Chadi doing now? Kumbaga parang, tama naman. Kailangan mo lang i-explain na hindi tayo pare-pareho ng trip. Nagkataon lang na Oo. ito yung ibinigay sa akin. Ikaw ba, ano yung mensahe mo doon sa mga gustong magkaroon ng alaga? Before mag-alaga, mag-ampon, bumili, you have to ask yourself, mag-research ka muna, di ba? Tingnan mo muna sa YouTube Kaya mo na, ba? oo, kasi minsan, although, by research, I mean, yung talagang mag-research, hindi yung titingin ka lang sa social media ng mga 20-second reel na, okay, yung kinakain ng mga aso niya, yung mga ganito. Oo. Parang kala mo, all, rainbows and Kala mo, butterflies. dali ah. Oo. So, yung proper research, ask yourself kung kaya mo ba ng ganong commitment. Kasi, para ka talagang nag-aanak. Actually, yun din ang comment ng mga kasama ko nga sa office na, yun, mga ano sila parang pag magkukwento ako na parang, hay, naku si Shadow, may nakagat na naman. Yung mga ganun ba? Yung, syempre, pag nagla-lunch kayo, mga kwentuhan, ano nangyari ng weekend, mga ganun. Commitment talaga. So, ikaw, tanungin mo sarili mo, kaya mo ba na, at depende yan sa type of dog na kukunin mo, depende sa type of creature, kung ano ba, kung pusa ba, syempre mas low maintenance sila, yung mga ganun. Pero hindi ibig sabihin hindi sasakit ulo mo. Kasi 'di ba may iba rin ang struggle sa mga pusa. So, tapos kailangan commitment, time and effort. Yun ang hindi naman kailangan na may pera ka eh. Yes. Yung sasabihin ko Hindi man. naman kailangan na hindi naman kailangan na marami kang pera para magkaroon ka ng alaga. Kailangan mo lang na ibigay yung sarili mo, bigay yung effort mo, bigay yung time mo at yung commitment mo. Kasi hindi siya desisyon na parang ay gusto ko ng bagong cellphone. Hindi ganoon. Hindi ganong klase ang desisyon na gagawin mo pagka mag-aalaga ka, mag-aampon or mag-ano. And then of course, syempre mas maganda sana i-consider kung mag-rescue kasi maraming mga nasa shelter na kawawa din, although iba rin yung struggles and challenges pagdating doon. Pero iba rin naman yung fulfillment ng mga nag-rescue. Minsan, yun nga, makikita mo sa social media rin, di ba, na ang daming ina-abandon, hindi mga ganyan nangyari, kaya kay Marble, yung mga, ang sad lang na, di ba, o kaya yung mga nag-give up pag matanda na, pagka hindi na nila, yung mag-for good na sila sa bansa nila, tapos hindi na nila, ganun, di ba, parang, ay, hindi pala sila kasama sa plano, di ba? So, di ba nagagalit tayo sa group, di ba, pagka ganyan? Oo. Nalilimutan na yung mga alaga nila, no? Oo, inaaway talaga namin pag sa group chat na parang may isang hinayupak na naman na iiwan ng aso pagkatapos nilang Kaya di ba pag nagbabaha dito sa Pilipinas, makikita mo yung mga animal sa bahay na lubog na sa baha, pinabayaan na yung mga alaga nila dun sa tinali na lang dun. Imbis na isama nila. Yun lang. Kasi ang hirap ng gano'n ang gagawin mo. Parang hindi mo iniisip na ano rin yan, may buhay. Diba? So, hindi sila yung lang material. May emosyon at may nararamdaman, diba? Ano na lang ang message mo kay Shadow? Alam ko ako din naman kasi kailangan ko bigay ng time. Pero siya naman, dahil reactive kasi siya So, kailangan ko talaga siyang Pero, very thankful ako kasi siya yung talagang rason ko kung bakit ako gigising ng maaga. Tapos, yun nga, I feel like I've become a better version of myself thanks to him. Kasi, unintentionally, syempre, di ba? Parang he's just being himself. Naging aso lang siya. Because of what he's doing, ako mismo natututunan ko sa sarili ko, ay, may ganitong kahabang patience pala ako. Ay, may ganito pala. Kaya ko palang magtiis ng ganito, no? Kaya ko palang magpasensya. Oo. At kaya ko palang magmahal ng ganito. True. At yung effort na kaya mong ibigay, hindi sa ibang tao, pero sa aso, kaya mong ibigay yung ganong effort na kahit puyat ka, kahit galing ka pa sa ibang Emirati, yung talagang magdadrive ka ng malayo. Yung kasi marami ring blessings na dumating, siguro dahil when you give, a lot of things come back to you. So, naniniwala din ako na gano'n Pero syempre, ako, I feel like I've become a better person, hindi lang sa creatures, pero pati sa, sa pakikipagkapwa-tao ko sa ibang tao din. Dahil nga, sa mga natutunan ko dahil kay Shadow. So, mahal na mahal ko to, Diyos ko Lord. Minsan yung parang titignan mo lang siya, parang kapag gigigilan mo, yung talagang i-hug mo, kasi big dog naman siya, so talagang kaya niya. Tapos, makikita mo na parang gaganon lang rin siya. So, parang,
ano ka na, puno Ay, ka ka na. na. Yes. Busog na busog ka na. Very fulfilled, oo. Tapos, he makes me very happy. He makes me, kahit na, may mga problema ka sa work, sa jowa, alam mo, parang tingnan ko lang si Shadow, para okay, I'm fine. Parang gano'n. I will be walang, okay. yes, Okay. everything will be okay. Sana, healthy, at saka I look forward to 15 plus years, kasi 3 pa lang siya eh, so, inahalagaan ko talaga siya ng maayos, kasi nga, syempre gusto ko na magtagal-tagal siya, oo. So, yun lang yung wish ko talaga, na parang kung pwede kong extend ang buhay nila, di ba? Tapos ngayon na meron akong bagong alagang pusa, which is iba rin ang mag-away. Pala ng pusa, oo. Nakakatuwa. Ang sweet naman ng pusa. Na parang, alam mo yung parang, yung sinasabi nila na who rescued who. Yung, alam mo yun, yung parang, yeah. Correct. Yes. Parang hindi mo ba naman sabi parang siya ba ni-rescue ko, ni-rescue niya ba ako? Na parang, alam mo yun, yung parang gano'n na kasi iba yung, yung saya mo, na makikita mo lang siya nag-play, ginagamit niya yung mga toys na binili mo. Alam mo yun, parang, as in, sobra. Kaya yun, so thankful lang ako na isa na akong cat woman. Isa na akong fur parent ng both dog and cat. So sana talagang humaba ang buhay nila para ganito pa ako kasaya. Oo. Ayun nga, di ba parang ang greatest fear talaga ng mga aso is yung pag lumabas tayo ng bahay natin tapos hindi na tayo bumalik. Yun yung lagi nilang takot eh. O ba parang ang mga aso nabubuhay, inalay na nila yung buhay nila sa atin. So parang ano ba naman yung kaprasong bahagi ng buhay mo na ibalik mo rin yun sa kanila. Exactly. Naiiyak ako. Ganda may mga naman. ganyang moment din ako, pero alam mo yung si Chadi kasi tandaan na din siya, Chadi eh. Lolo na. 11 years old na si Chadi. Talaga si Chadi. So talagang kailangan mas maalaga. Ibang alaga nga, hindi yung pwedeng takbo lang ka ng takbo. So, yes eh. Pero ano pa yan, more pa, syempre. Huwag mo muna isipin yung ano ka Alam mo ba? yung inuuna mo siyang ipagdasal bago doon sa mga mahal mo sa buhay. Kasi siya yung kasama mo eh. Yes. So, siya yung naandyan sa'yo sa tabi mo. Parang ang sabi ko, kulang pa yung pasasalamat lang sa ibinibigay ni Jolly sa akin. Alam mo yung best friend na hindi siya tao, pero iba yung nabibigay ni comfort ni Jolly na andyan lang siya. Exactly. Basta pagbibili nga rin ako ng something. Oo, pagbibili ka ng something, kunyari, parang, nagka-crave ako, gusto ko na ng ganitong, dapat kasama si Shadow din. Kasi parang nagigilty ka, parang bakit ikaw lang, ang selfish mo. Dapat kasama yung anak mo. Bumili ka ng treat, something na gano'n. Bilan mo ng treat, ganyan. O Rika, hindi na namin naanin yung oras mo. Thank you sa pag-join sa amin. Yes, thank you. And ang saya-sayang conversation. I can talk all day about my pets and my dog. I know. O siya, Rika, Diyos mo yung sisinga na. Thank you ulit. Huwag ka na umiyak, sana magkita tayo sa park one of these days. Dahil na tayo magkita. Oo. Ako po yung tama naman lahat sinabi ni Rika or ni di ba, yung time, effort, di ba, kung talagang mag-aalaga ka, be responsible din syempre. Ang dami kasing nag-aalaga rin dito naman sa Pilipinas na masabi lang na nag-aalaga, pero wala namang ibinibigay talagang time or effort para gawin yun. So, yun lang naman, mahalin at alagaan ng husto yung mga alaga nilang hayop. Yun lang. Mahalin natin yung mga hindi lang yung mga mahal natin sa buhay, yung mga tao, pero yung mga mga alaga nating aso, yung pusa, kasi iba din yung happiness at fulfillment na binibigay nila. So, sa akin, thankful ako dun sa mga alaga namin kasi parang yun yung nagiging ngayon din ng nanay at tatay eh. Kahit kasi lalo na pag wala na yung mga apo nila, walang tao sa bahay, sila lang yung mga kasama. So, iba yung fulfillment na binibigay nila kasi parang may kasama sila, may nakakausap kahit paano, kahit sabihin mong hindi naman sumasagot yung mga aso na yan. Pero andun sila. Tapos kapag umaalis kami, pagbabalik, parang hindi mo alam kung paano sa lubong nila, yung saya nila kapag dumadating ka. Ako, kahit ako malayo, tapos hindi naman marinig lang ni Marble yung boses ko kahit sa CCTV, gaganyan-ganyan siya eh. Tapos nakita niya ako, talagang hindi mo alam kung paano itsura niya na tuwang-tuwa siya, di ba? So parang nakakatuwa lang isipin na yun nga, may mga taong, hindi lang tao yung masaya sa pag-uwi mo, kundi pati yung mga alaga ng aso,
na kahit hindi ka naman lagi nilang nakikita, pero pag nakita ka nila, matatandaan nila eh. Makikilala at makakilala nila. At saka yun nga, kahit saan, katulong din namin sila kasi kapag merong ibang tao talaga, tatahol din sila. Pero kapag kakilala, hindi naman. So, maganda rin yung naidudulot sa kanila na, yun nga, may bantay kami sa bahay pag walang tao. Pero yun nga, yun din, i-consider din namin katulad ng ibang alaga naming aso na katulad nag-overnight kami, kailangan namin tanungin kung magtatanggal ba sila ng pet. I-consider namin kasi nga para kasama din sila. So, yun, nakasama naman. Tapos, imbis na kumain kami sa labas kasi nga, hindi naman lahat ng restaurant nag-a-accept ng mga pet, di ba? So, mag-order na lang kami. Doon na lang kami para makasama namin sila kaysa maiwan sila sa sakyan at hindi, part na sila ng family. So, kailangan natin alagaan sila kasi binabalik din naman nila yung pagmamahal na binibigay natin sa kanila. Kapag kailangan natin, yun, kahit saan tatay ko, kung matulog sa kabilang bahay, nakasunod sila kahit saan. Kasi tatay ko pag kumakain yun, yung pusa or aso talagang kasama niya yun eh. Pag yung pusa kasama niya sa plato niya mismo ha. Doon din kumakain. Parang kulang na lang subuan niya or ano eh. Ganun din kasi si tatay pag nahiga doon sa kubo, nakatabi niya yung pusa, yung mga aso, andun din sa kanya. So, alagaan natin sila kasi iba din yung pagmamahal na binibigay nila sa atin. Sa akin, for a time, naging kasama ko din naman ng dog. So, syempre, pag lalabas kami as family, partner ang nanay at tatay ko, yung mag-asawa ng kapatid ko, yung isang asawa ng kapatid ko, yung mga pamangkin ko, magkakakapit mga magkakapatid. So, ako, yung sa akin, dog. At least may kasama ako. Yun ang sa akin before, diba? So, kahit yung kanina yung pinag-uusapan natin before na sa mga babarkada, ang pinag-uusapan, uy, ang anak ko nga yung ganito, kasi ganito, kanya pagsatin sa akin, alam mo ba kahapon pumunta kami ng vet? Yun ang kwento ko. So, dumaan din ako dun sa point na gano'n, na hindi ko naman pinagsisihan, pero sa akin, yung last na dog ko na namatay, feeling ko nagtampo nung time na nabuntis ako kay Isabella. Nung nanganak ako, parang syempre, kasi CS, tapos parang ang tagal ko na parang di ako mapakinabangan kasi nga nagpapagaling. Tapos syempre, ang alaga ko yung hindi ko pwedeng hawakan si Isabella, nagaling ako sa aso. So, ingat ako. So, feeling ko nagtampo siya. Selos yun. Yun, ang sa akin lang, tama naman lahat yun kasi talagang that entails time. Tapos, TLC talaga pag may pet ka. Hindi kasi hindi pwede na i-abandon mo lang kapag gusto mo lang, feel mo lang na alagaan, ganun lang, hindi. But another one, dapat handa ka rin financially. Kasi kahit sabihin mo na hindi, alagaan ko naman yan hindi, naman yan, mahal ko naman yan. Hindi talagang kailangan For example, yun nga kanina na sinasabi ni Rika, na ilang beses nakakagat yung aso niya. May responsibilidad mo sila. Bukod sa mga pinagamot niya yung mga yun. Yes, di ba? So, responsibility mo yun as pet owner. Kasi in any case na merong nagawa yung pet mo, that's your also responsibility to other people. Sa isa pa, hindi basta-basta ang magpapakuna ng aso. Diba, pag groom mo yan, regularly gagawin mo siya. Yung pet products na bibilin mo, kasi parang isip mo, kaya naman yan yung mga sabong ordinary yan. Still, bibilihan mo pa rin siya. Kailangan pa rin niya. Lalo na kung naging mapili sa pagkain. Juicy. Ako yung aso ko before, talagang binabiyahe pa namin para makabili kami ng sodas para sa kanya. Tapos yung particularly, meron siyang kain na kung hindi kakain, hahaluan namin ng chicken breast. May mga ganon. Paghandaan mo yan na yung time and effort mo to take care of your pet, TLC, and if you need to train your pet, syempre mas maganda kasi at least handa sila outside, sa labas. Meron ako nakita dito one time na nagwo-walk ako. Hindi kasabay ko, nasa harapan sila, nasa likod ako. Yung dog niya, hindi nakalish habang naglalakad. Pero may part kasi ng park na tatawid ng kalsada. Yung dog, nauuna siya. Pero nung patawid na, tumigil siya. Akala ko, inantay niya lang yung amo niya. Yung owner niya. Pala, umupo siya kasi kahit lalagyan na siya ng leash. O, alam niya na. Alam niya na. Kasi hindi siya pwedeng, parang inisip niya, patawid na kami. Antayin ko. Umupo na siya. Talino. Oo. Yung ganon. So, yung mga ganon ba, na at least parang, kasi syempre mas maganda pa rin na train. Hindi yung train na
gusto mo lang may click yung dog kasi cute. Hindi ganon. So parang mas maganda pa rin na-train May sila sa feelings mga din kasi sila tsaka lang. Isa pa, yung kanina mong sinend ko na picture ni Isabella na may kasamang cat. Kasi for a time, diba, tumira kami temporarily dun sa yung 3 months sa bahay na tira namin. May cat kasi doon. Yung cat na yon never umihi at dumumi sa loob ng bahay. Never namin siyang nakita. Siguro one time na nagdumi siya, nagdala kasi siya ng ibon na nahuli niya sa loob ng bahay. Doon niya kinain. Ay, ganon. Hunter kasi sila eh. Ano yun? Talagang nag-aabang ng ibon. Kasi makikita mo talaga. Nakita namin may mga feathers sa loob ng bahay. Kasi may mga konting blood. Sabi ko, ito, yung tinake out yung ano niya, yung ibon niya. So, mas maganda ako. At least na-train natin yung pet natin ng mga ganon. Kasi parang, that's part of our responsibility as the owner. Saka isa pa, syempre, yung alagaan yung sarili mo para maalagaan mo yung mga Oo naman. inaalagaan mo. Di ba? Lalo na yung mga animals na Saka attached you na have to be patient also sa kasama mo sa bahay na hindi naman sila pet lovers eh. Kasi parang pag ikaw lang, paano kapag naiwan mo na yung pet mo, sila, mahahayaan nila. So, dapat kailangan masyado kang pasensyoso din na ma-explain na kung ano yung responsibility mo rin as a pet owner. I-extend mo dapat dun sa kung sino man yung kasama mo sa bahay. Para dun sa mga may balak na mag-alaga or kasalukuyan ng may alaga. Yung hindi nyo pa naiintindihan kung bakit sila nasa inyo. Sa akin kasi dumating si Chadi nang ibinigay siya. Hindi ko siya binili, hindi ko siya pinagtripan lang na naiwan or inabandona. Ano siya, ibinigay sa akin, iniregalo siya. Pagkatapos noon, iba na buhay ko, as in sobrang iba na. Noon pa man alam ko talagang may puso na ako sa mga aso, pero naging full blown na lang, naging full swing talaga. Yung pagiging OA ko na nanay na, nung naging bantay na ako ng bata na to. I don't look at him na as aso eh. I look at him na parang talagang anak na talaga. Kumbaga, ako pasalamat ako sa batang to na iba yung nababalik niya sa akin. Yung pagtitingnan niya ako pabalik, kapag nalulungkot ako, na dinidilaan niya ako, katabi ko niya sa pagtulog, yung pinaparamdam niya na dahil sa akin, komportable siya, at pinaparamdam ko rin sa kanya na hindi siya kailangang malungkot na gaya ng napapabaya ang mga aso na kawawa. Kasi, kumbaga, kahit pa paano masasabi ko, proud ako sabihin na maswerte siya na sa akin siya napunta. Talagang gagastusan ko to, talagang kahit nga sa, halimbawa yung sa pagtawid, talagang inalaan ko buhay ko, wag lang siya masagasaan eh. Ganun na yung level ng ano ko sa kanya. O ba parang hindi na kita tinitingnan as aso. Kaya kung ba parang sa konting panahon na meron na lang siya, ang bilis ng panahon, iba yung spot ng aso sa akin sa puso ko. Ganun din naman sa kahit mga ibang hayop din naman na inaabandona at saka yung minamaltrato. Ayaw nyo rin naman makikita ng ganyan. So, this way nararamdaman ko talaga mas nagiging mabuting tao tayo kasi nga, umi-extend yung simpatya natin sa mga hindi nating katulad na kahit sila ay mga ibang klase ng nilalang, pero marunong tayong magpahalaga doon sa existence nila. Kahit nga lang yung ibon lang. So, kumbaga parang tayo inilikha ng Diyos na para mamuhay dito magkakasama, hindi para saktan ng isa't isa. Minsan nga, mas masama pa tayo kumpara sa mga hayop eh. 'Di ba? So, sa akin lang, masaya ako na meron akong inaalagaan na bibigay sa aking anghel na para bantayan at alagaan talaga. And the same way din naman na masaya ako na iba yung nabibigay na kaligayahan sa akin ni Chadi. And para doon sa mga nagbabalak na mag-alaga, again, it's a commitment. Hindi yung kung kailan nyo lang siya magustuhan or dahil maganda, cute, pag tumanda na, pag may sakit na, kapag may ipapagamot na, bahala na kayo. Hindi siya ganun. So please, pag kayo nagkaroon ng alaga, be a responsible parent na parang kadugo nyo rin sila. Yun. So sa mga naging guest namin, thank you Shaima, thank you Rika, salamat sa pag-ibig ninyo at pagmamahal ninyo sa mga hayop at nawa mas marami pa kayong maging katulad ninyo na willing mag-extend ng kamay, ng tulong, ng pagkain, ng pera, oras para doon sa mga nangangailangan na walang kakayahang magpakain ng sarili nila. Ang masasabi na lang talaga namin sa inyo, basbasan pa kayo ng Panginoon. Yung mga puso ninyo, dumami pa sanang katulad ninyo at humaba pa yung mga buhay ninyo. And so, this is our episode number 40, our Lilac Lounge D Podcast. So, we will say good night everyone. Thank you sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay at nagpo-follow sa amin at nag-share ng aming mga posts. We say thank you and good night. Bye.